So what's up mga idol, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video mag-unbox tayo ng isang very popular ngayon na smartphone, which is the Honor X7e. Maganda kaya to? Ito na kayang perfect smartphone para sa'yo. Tara, pag-usapan natin. So yun na, for today's video mga idol, i-unbox na rin natin itong inihintay natin na smartphone, ang Honor X7e. So ito, yung successor sa Honor X7D. Kasi sad to say na wala na po yung Honor X7D sa online shop. So tinignan ko siya, wala na. Ito na talaga pumalit yung Honor X7e. I-compare natin sa X7D. I know mayroong mga downgrades na nangyari at medyo tumaas talaga presyo nito. Ang SRP kasi nito mga idols is 15,000 pesos. Sakit sa ulo. And ang kanyang presyo na yan is possible na pwede nyo makuha sa mga offline stores. Pero ito magandang balita. Good news na nga, magandang balita pa. Ito, sa online, pwede nyo makuha for below price ng 10,000 pesos. Below 10,000 pesos pa. Dahil, pag meron kayong galing voucher natin dito, yan. May voucher dyan, tap mo yung video, pag click mo yung link na yan, mag-generate ng ating special voucher. Pwede pa kayo makuha ng additional 1 to 2,000 pesos discount. So again, dyan nyo lang bilhin itong Honor X7e kung napupusuan nyo itong device na to. And ang napili nating color is yung, what do you call this one? Sunrise Orange. And Sunrise Orange. And this is 6GB, 128GB of internal storage. So tara mga idol, samahan nyo ko yan box. Itong Honor X7e. So, ito ang Honor X7e. Ayan, Honor X7e. Ayan yung box niya. Sa gilid, Honor X7e. So, this is the Sunrise Orange. 6GB, 128GB of internal storage. So, open na natin siya. Okay. So, ito na yung device, mga idol. Tingnan natin yung Sunrise Orange niya. Bam! Napaganda ng Sunrise Orange, mga idol. Ano? So, yung design niya is mukhang base model ng iPhone 17 series or 16 series na merong color ng cosmic orange ng iPhone 17 Pro Max. Ayan, oh. Ganda. Ayan, very, very nice yung color niya. Medyo may dark, medyo light lang yung sa Honor X7e. So, may natin explore yan. Tingnan mo natin yung content ng box. So, we have your SIM eject tool. Meron tayo dito quick start guide and yung case niya. Ayan. So, this is the case. Ayan. Jelly case ang freebie. So, very basic. Hindi man lang nila in-effortan, di ba? And ito yung charging brick niya. Up to 45 watts siya eh. So, hopefully the charging brick will do the same. Let's check. Wala man lang info for the wattage. Ayun. 9 volts, 2 ampere, or 11 volts, 4 ampere. O, 44 watts nga. 11 volts eh. 11 volts, 4. So, 11 times 4, 44.4 eh. So, 45 siya. Ayan, 45 watt fast charging rate. Very nice. I thought it's 18 watts eh. So, meron tayo dito USB Type-C cable at yun lang. Wala naman na si earphone ngayon eh. Si paring earphone wala na. Kaya, na siya eh. Nag-retiro na siya sa ating unboxing series. So, this is the Honor X7e, mga idol. Ayan na siya. So, ito yung kanyang dual rear camera system na in reality, isang camera lang talaga yan. Ang ganda ng design, no? Kudos sa Honor na provide sila ng magandang design ng smartphone. So, Honor, matte finish, flash. Overall is matte finish siya. Sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. Ito yung fingerprint scanner. Sa taas naman is sa microphone, 3.5mm headphone jack and speaker grills. Sa left side is SIM tray. Dito naman is yung kanyang AI button. Sa baba naman microphone at Type-C port. So, syempre, sa bibili ng smartphone na to, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Honor X7e. Ayan. Tapos, ikabit natin yung free jelly case niya. Ayan, di ba? Ang ganda. Ganda pa rin kasi nakikita nyo pa yung jelly case, pero hindi siya sinasuggest for permanent case eh. So, setup ko muna to mga idol. Balik ako kayo. Na-setup na natin si Honor X7e. So, medyo maliit nga talaga yung display niya. Pero, ganda naman. It's TFT
Pero yun nga, since mataas yung brightness level niya, yung pagka TFT washout, hindi naman natin ma-feel dito. So maganda rin naman yung quality ng display, salamat doon sa mataas na nits of brightness na mo-offer niya. Real talk ha, it's HD plus 720p resolution, pero hindi rin siya feel na HD plus 720, parang mas mataas pa nga, dahil nga sa taas ng nits of brightness niya. Pero yun nga lang, para ma-feel mo yung ganyang quality, kailangan taasan mo talaga yung brightness niya. Pag ganyan, medyo hindi mo ma-appreciate, kaya kailangan taasan mo yung brightness. Ayan, no, solid. Ang taas ng brightness level niya, all goods na all goods yung nits of brightness. Yan yung ating first impression. Very compact yung screen. Maliit lang siya, perfect sa mga consumers sa gusto lang is yung compact na smartphone. So, let's check yung about phone niya. So, it's Magic OS ni Jetech Helio G81 Ultra with 6GB of RAM and extended RAM na 6GB. Ito nakaka-disappoint si Honor when it comes sa posting nila sa kanilang online shop. Nakalagay doon 12GB. 6GB plus 6GB lang yan. Ito kasi expandable lang yan eh. Extended lang yan eh. Hindi naman yan talaga yung physical RAM itself eh. Kumukuha lang siya ng sa storage which is very disappointing na ilagay nila yon kasi syempre when reading a specification ng smartphone, kailangan yung tignan yung mismong physical RAM, yung nilagay nilang RAM mismo sa loob, hindi yung virtual lang, di ba? So yun lang naman nakaka-disappoint, pero yan, good thing na expandable ang kanyang storage, pero yung extended RAM hindi po yan hindi yan malaking tulong pag naglalaro kayo, okay? So, 7,000 mAh battery capacity, 720p resolution. So, 106GB pa yung available storage niya. And it's Android 16 out of the box. Performance engine, meron siyang ganyan. Oh, maganda to. So, magiging optimized yung smartphone nyo dahil sa kanilang performance engine platform. Ayan, maganda naman na may software optimization na rin si Honor when it comes to mga ganyang thing. So so sa display, ayan, sa refresh rate is dynamic, so we can set it to 120Hz screen refresh rate for more smoother animation. And syempre meron tayo ditong Honor AI, so AI capable po itong smartphone na to. Ayan, meron tayong AI button dito na parang action. Ay, tignan nyo, pati yung itsura ng ganyan nila parang action button ng iPhone, no? So you can set it sa mga iba't ibang factor yung kanyang button. So, for short press, you can use it for flashlight. So, let's try for short press. Konti lang yung factor oh. Sa sound na lang siya. And double press for flashlight. Long press na lang tayo sa flashlight. Double press natin AI memories or quick services. Ano ba itong quick services? Oh, pwede pa natin expand yung kanyang a shortcut, di ba? So very helpful yung Honor AI button. So sa long press set natin for flashlight. So let's check kung even pag naka-off yung smartphone, di ba? Ayaw. Ayun, pwede. Ayan. Let's try. O, di ba? Shortcut button. So again mga ka-J-Vlog, okay na okay yung shortcut button na yan or AI button nila. Let's try for the camera. Yung camera niya is 50 megapixel main. Okay, so indoor shots lang tayo ngayon. Pero magta-try tayo ng mga outdoor shots din dito. In fairness for the indoor shot, malinaw din naman ng kanyang camera. Ayan, so malaking tulong yung AI niya. Pag medyo blurred, pinapa-clear niya pa. For the front facing, it's 5 megapixel, medyo pangit to. Let's check kung maano ng AI niya yan. Ayun, ganun lang. Pero medyo pa rin siya. Blurry pa rin siya. So, yun yung ating unboxing dito sa Honor X7e. So, yun na mga ka-J-Vlog, na-unbox na rin natin itong si Honor X7e. So, this time is first impressions natin siya ngayon na-unbox na natin siya. Kasi gumawa na tayo ng first impression based sa kanyang specifications. Wala pa yung unit. Ngayon na nawakan na natin yung unit, gagawa tayo ng first impressions ngayon dito. Unang-unang bubungaran na natin. Design and aesthetic. Saludo sa Honor. Napaganda netong sunrise orange nila. Very, very identical sa color ng iPhone 17 Pro Max. Diba? Na cosmic orange. Napaganda. Kumbaga, real talk, pinaghalo nila yung base model design at color variation ng Pro Max ng 17 series, which is nagresulta sa magandang kulay, which is itong sunrise orange. So, panigurado pag gagamitin nyo to outdoor, makakuha to ng mga attention ng mga consumers, diba? Eye-catcher din yung design and aesthetic ng Honor X7e. Ito pa,
sa kanyang battery na napakalaki, which is 7,500 mAh battery capacity, hindi po mabigat itong cellphone na to, di ba? Parang kasing bigat niya lang yung 4,000 plus mAh ng ng 17 Pro Max. Ganun kalupit yung battery nito. Ang gaan niya, mga idol, hindi siya, alam mo yun, hindi siya hassle gamitin or buhatin dahil sa kanyang lightweight and hindi siya ganun kataba. Diba? Kasi usually, pag mga 7,000 mAh battery capacity, matataba na yung mga device. And hindi dito, mga idol, ganun pa rin si Honor X7e. Magaan and slim pa rin siya, which is very, very convenient. Again, ergonomics and all, napa-solid. Ayan ang isang na first impression ko dito, yung design and aesthetic, napakaganda. Second, is yung kanyang display. Dito na tayo medyo malulungkot sa display. For its SRP na 15,000 pesos, even for its sale price, I think 720p resolution, hindi na nababagay yan, mga idol eh. Usually, dapat Full HD plus 1080p, di ba? Ang pinaka-minimum for the price of na 10,000 pesos, pero dito it's 720p. Ang maganda naman, bumawi sila sa needs of brightness. So, sa needs of brightness na yun, nakaka-boost pa yan, of course, ng parang kagandahan ng quality ng display na ito, which is yun naman na napansin natin dito. Even though HD plus 720p siya, hindi mo ma-feel na wash out yung display niya, even though then na TFT siya, dahil of course sa kanyang mataas na needs of brightness. So very very helpful yung meron mataas na needs of brightness dito, na nakatulong siya kumbaga dito sa Honor X7e. Operating system nito out of the box sa Android 16 with Magic OS 10. Ang processor, sorry, sa processor talaga dito tayo ngayon magko-comment. MediaTek Helio G81 Ultra. Saan ang galing yun? Saan galing yun? G81 Ultra. 15,000 SRP, G81 Ultra. Natunugan nyo palang ganyan, hindi na perfect fit. Real talk yan. Even for its sale price, hindi perfect fit ang G81 Ultra. Pero again, mga idol, sinasabi ko, yung sulit nung kanyang processor sa presyo. Kasi usually, 10 to 15,000 pesos, makakuha ka na ng G200, 5G processor na Dimensity. Etong G81, nakikita natin ito sa price tag na 5,000 pesos range, di ba? So, kung kukumpare mo ng ganun, medyo hindi nga sulit yung processor. Pero Lods, yung performance, kamusta naman? Kasi hindi naman po ako gamer. No worries, pag hindi kayo gamer, pwede naman siyang gamitin for mga casual things, day-to-day tasks, for work and all, for business. Hindi naman po mabagal when it comes sa ganyang performance ang G81 Ultra. Pero kung magigaming kayo ng hardcore, heavy games, di ba? Medyo mahihirapan talaga ang G81 Ultra. So, pwede siya ML, COD, Honor of Kings. Pero pagdating sa Genshin, WUWA, medyo ibang usapan na yan, mga idol. So, bawing-bawi nga ang Honor X7e sa battery. Napakalaki ng battery kasi nito. It's 7,500 mAh battery capacity. So, yan yung isang pinaka-main advantage netong smartphone na to. I know, ang mga consumers natin, iba-ibang perspective, iba-ibang target when buying a smartphone. Iba is processor, iba is battery, iba sa design, iba sa camera, di ba? Iba-iba tayo ng perspective. Tinatanong lang natin or nanonood kayo ng video kung sulit nga ba yung bibili nyo. Kung battery ang inyong perspective at hindi naman kayo gamer, pag nakuha nyo ito ng sale na 8 to 10,000 pesos, pwede na siya. Ulitin ko pwede na siya for an aspect ng mga ganong consumers. Pero kung gamer kayo, hindi talaga sulit yung processor nito. Kasi yung mga gagamit nito, hindi naman maglalaro, performance lang ng opening of apps, navigation, hindi naman po mabagal literal ang Honor X7e, okay? So, sa mga ganyang aspect, yan ang isa magiging advantage talaga netong smartphone na to is a 7,500 mAh battery capacity neto. Ito pa maganda, 45 watt fast charging pa siya, so mabilis din siya mag-charge. Yung 7,500 niya, ilang oras lang full charge na agad itong device na to, which is very, very convenient. Siyempre, maganda rin dito is meron siyang AI button na parang sabihin na natin sa iPhones na action button nila. So, AI button na access dito yung voice command or voice assistant. And I think pwede nyo itong gawin as a shortcut button. Sa ating full review, tatalakayin pa natin further itong button ng Honor X7e. Yung RAM at ROM nito, I know ito talaga ang very crucial when buying a smartphone today, yung RAM. Kasi ang RAM ngayon, 4GB, pwede na for acceptable na for a price ng 10,000. Ito, advantage niya, 6GB of RAM. Pwede na siya. Again, usually nakikita natin for a price ng 8 to 10,000 pesos, 4GB of RAM. Rare na ulit ang 8 and 6GB. So, ito, 6GB, yan yung magiging huge advantage ng Honor X7e sa mga ibang competitors niya. And 128, I think that is the best minimum naman na yan. Pero for its SRP na 15K, syempre hindi sulit yung 128.
Even for, even for 8,000, medyo magiging skeptical lang mga ibang consumers natin for 128 GB of internal storage. Pero kung usability naman, pwede pa siya, magagamit pa naman, at marami pa rin naman kayo may store ng mga files dito sa smartphone na to. The good thing dito, kung nalitan kayo sa 128, expandable naman ang kanyang storage via microSD card up to 1 terabyte. So, doon nyo na nalagay mga photos, files, videos nyo. Tapos yung 128 niya, i-maximize nyo na lang siya for your applications and games kasi hindi po na transfer ang mga games and applications sa SD card. So, the camera performance is very basic. It's 50 megapixel main and a 5 megapixel front-facing camera. So, when it comes sa IP rating, it is protected in IP64 water and dust resistant. So, wala namang new sa ganyan mga protection ng smartphone. So, yung mga ka-Jave lang ang ating first impression so far dito sa Honor X7e. So, abangan nyo na lang po ating full review, game test, and syempre, ang iba't iba nating quick review dito. Pag-uusapan natin sa mga ibang topic. Kung interested nga kayo dito lang kayo bibili sa ating link. So, tap mo yung video, view products or shopping button dito. Minsan nandito yung link. Diyan na kayo bumili ng Honor X7e dahil mura at bagsak presyo lang dyan. Itong smartphone na to.